So yun, isang pinagpalang araw, gabi sa inyo lahat. Sa oras nito, ang ating tatalakayin ay nasa aklat ng Marcos chapter 10 verse 17 hanggang 31. So meron siyang title na Ang Lalaking Mayaman. Narinig niyo na ba yan? Hindi ko pa masyado. Pero pag nabasa, no? nabasa. So yan, ang title ay Ang Lalaking Mayaman. Sa ibang kasi binata. Okay? Simulan ko na, makinig kayo. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magilaw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan kung gayon sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng buhay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." So, nasundan yung kwento. So, lumapit sa Panginoon yung isang mayaman, lalaking mayaman. Sa ibang ibang books kasi sabi ng binatang mayaman. So, nagtanong siya sa Panginoon, no? Sa kanyang sarili ay okay na siya, yung kanyang pamuhay niya ay talagang makakamit na niya yung buhay na walang hanggan. Kasi nagtanong siya, di ba? Sabi niya, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Ayan, no? Tapos binanggit ng Panginoon doon yung mga tungkol sa 10 utos, di ba? Sabi niya na, "Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." Sabi naman ng lalaki, "Ang lahat po ng iyan tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Ibig sabihin, mula sa pagkabataan niya hanggang sa panahon na yon na nakahar ng Panginoon, talagang ginaganap niya yon, yung mga utos na yon. Pero anong sabi ng Lord? Pero mayroon pa isang kulang. Sabi ano yung kulang daw?
Na dapat kasi meron siyang para sa kanya sarili, parang may kulang pa. Ibig sabihin, kung tutusin talaga Halos nagawa niya na. oo, kung sa kanya sarili, para bang okay na, talagang meron na siyang chance na magkaroon ng buhay na walang hanggan. O ibig sabihin, makarating na sa langit, sa piling ng Panginoon. Anytime na siya bawian ng buhay. Kasi sa kanyang, mula sa pagkabata, talagang sinusunod niya lahat ang mga inuutos ng Diyos. Pero sabi ng Lord, sabi niya, may isang bagay pa na kulang. Sa ibang kasi sabi niya, kung gusto mo talagang maging ganap, ay yun itong gawin mo. Ibenta mo yung mga ari-ari mo. Kasi pagbenta, hindi na, ano ba yung mga ari-arian? Bahay, lupa, pwedeng kotse, o kahit yung mga lupain, kotse, kung ano pa man, no? Ay, hindi mo pwedeng ipamahagi sa ilang tao lang makakatanggap noon. Nakuha niyo sabihin. Kung halimbawa ang halaga ng kanyang ari-ari ay maabot ng mga ilang milyon sa ipamahagi sa mahirap, maraming tao makikinabang. Nakuha niya? Tapos sabi ng Lord, ibenta mo yung mga ari-ari mo at yung pinagbilhan ay pamahagi mo sa mga dukha. Sabi nga na, at magkakaroon ka ng kayamanan. Sila. Tapos, at pagtapos noon, pag nabihamagi mo na, sumunod ka sa akin. Nakuha niya? So, sa punto na yun, no, na ito ipapatungkol doon sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Ano ba yung the greatest commandment ng Panginoon? Kung maalala nyo, the greatest commandment of God. Kasi meron 10 utos, di ba? Yung dalawa? 10 commandments, tsaka isa man the greatest commandment. Ito yung sinabi ng Lord. Ano ba yung greatest commandment? Ibigin mo Diyos. Sa Marcos chapter 12 verse 30-31, dalawa yun, di ba? Yung number 1 na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Bakit buo? Kailangan buo, no? Hindi naman sinabing kalahati o ilang porsyento kasi buo. Yung pag-ibig sa Diyos. At bakit buo? Hindi pa pwede kasi na mas matimbang ang pag-ibig sa asawa, sa magulang, na buo. Hindi pa sabi, minamahal kita ng buong puso ko. Kaya sa mga sinisintas, ang buhay ko para sa minamahal kita ng buong puso. Mali pala yun. Kailangan sa Lord pala iaalay yun. Ano yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba sabi ng Lord, di ba? O sige, ibenta mo yung mga ari-ari mo at yung pinagbilhan ay pamahagi mo sa mga dukha at saka kasumunod sa akin. Ano ang makikita niyo sa tema na yon? Di ba, naganap na yung mga 10 utos, yung patungkol 10 utos, binanggit doon, isa-isa, di ba? Huwag na papatay, huwag mga ngalon niya. Meron pala ang utos na nakapaloob doon na kailangan din palang gawin ng isang tao. Sa palagay nyo kaya, yung sinasabi ng Panginoon para sa mayaman lang yun? Sa lahat. Di ba? Sinabi mayaman, paano kung hindi ka mayaman? Ibig sabihin, meron ka namang kakayanan, di ba? Sa palagay nyo kaya, yung inuutos ng Panginoon doon yun lang bang mayaman ang may karapatang tumulong sa mga mahirap? Hindi, di ba? Pag sinabi kasi mahirap, hindi naman sinabi mahirap basta mahirap lang. Nakapaloob doon yung sinasabing mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Neighbor mo yun So, ibig sabihin na isang tao ito ay nasubok yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Kasi kung di mo mahal yung Panginoon, gaya niya, hindi niya susundin yung utos ng Diyos, di ba? Kaya nagkaroon niya ng greatest commandment Yung ginagawa niya na yun, yung papatay mga ngalon na bunga ng pag-ibig sa Diyos yun. Meron isang pag-ibig na hindi niya nagagawa. Ano yung pag-ibig sa kapwa? Sa bagay, yun sinasabi, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalon niya. Isang pag-ibig na rin sa kapwa yun Pero meron pala involved doon sa pangalawang utos na dapat gawin ng isang tao gaya nito. Ano yung nakapaloob doon? Di ba sabi, benta mo yung mga ari-arian mo. Pag binenta mo yung ari-arian mo, ano ba yung magiging kapalit no pag binenta mo yung ari-arian? Ano? Yaman sa kalangitan. Hindi alam yung natural. Siyempre, bahay. Binenta mo siya. Pag nagbenta kayo, may amount yun Ano yung pera, di ba? Nagbenta ka halimbawa ng isang bahay, marami kang bahay. May mga lupain ka. Sabi, benta mo lahat. Siyempre naman, ganito, nalungkot nga siya siyempre sabi napakayaman.
O, di ba? Ang ibig sabihin doon, yung sinabi na ibenta mo yung mga ari-ari mo at ipamahagi sa mahirap at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, involved doon yung pera. Di ba? Bakit siya nalungkot? Ano? Maling hirap nga Pinaghirapan para sa niya. kanya. Sabi niya na, bakit siya nalungkot? Kasi sabi doon, dahil siya ay napakayaman. Kung isip mo, hindi dapat siya malungkot, mayaman na siya eh. Ano? Sabi niya doon, mula pa sa aking pagkabata ay sinusunod ko na yan, Panginoon. Guro, yung mga utos na yan. Mapapansin doon, nung pala mula sa pagkabata niya, maaari hindi siya giver. Nakuha niya? Kasi involved doon yung yung pag sinabi kasing kayamanan, hindi ka magkakaroon ng kayamanan malibang magkaroon ka ng ganyan. Kaya sa Saudi, di ba? Tatrabaho tayo. Ano ba ang kinikita natin dito? Hindi naman kapalit na pagkain lang. Trabaho ka, hindi naman kapalit ay tubig. Kundi ganyan. Pera, di ba? Ganyan niya, no? Paano siya nakapagpatayo ng masyo o pamang bagay? Kailangan meron siyang pambili. O pera. So ngayon, ganyan na, na-involve ang pera sa larangan ng pagtulong sa kapwa. O ganyan na sinasabi rito, nalungkot siya kasi napakayaman niya, ibipamahagi niya. Sabihin, meron kasi nakasulat dito, sabi ron, kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay nandun ang iyong puso. Kung saan naroon ang puso mo, ay doon ang iyong kayamanan. Kasi yung tinitibok ng puso natin sa kayamanan. Sabi ng Lord, pero ang kayamanan mo ay Panginoon, tibok ng puso mo sa Kanya. Nakuha niya isang mayaman ito. So hindi natin pwede sabihin na katulad sa mga gawain sa Panginoon. Hindi natin pwede sabihin na, negosyo lang yan, pera-pera lang yan. Hindi. Nakuha niya ibig sabihin. Maaaring itong mayaman nito mula sa kanyang pagkabata, hindi siya ganon, hindi siya giver, hindi siya matulungin sa kapwa niya. Siyempre, siya yaman. Hindi nga siya pumapatay, hindi nga siya nangangalo niya, hindi nga siya nagsisinungaling. Paano niya mga kapwa niya nangangailangan? Halimbawa, yung mga kapatid mo, magulang mo, pa rin niya yun, lalo na pagka mahirap. O, di ba? Hindi kasi binanggit doon. Isang example lang yun na maaari sa pagkabata niya, hindi niya napagtuunan ng pansin yung pagdamay, pagtulong sa kapwa. O, yan sa panahon na yun Ngayon, pagdating naman sa pagtulong sa kapwa, kasi pag sinabi kasing para matugunan yung pangailangan ng mga hirap, nangangailangan, may pagdating sa gospel, maaari magsabi ko bakit kinakailangan pa magkaroon ng pagkakaloob? Di ba sa giving, Di ba sabi, ano ba sabi doon sa Lucas 6:38? Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Ibig sabihin, utos yung magbigay. So, involve ang pera. Ganyan din sa mabuting balita na pangaral ng Panginoon, pangaral sa salita ng Panginoon, involve ang pera. Ngayon, marami kasing mga gawain, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo na mapapansin nyo, involve ang pera. Bakit kinakailangan ng pera? Siyempre, kumakain ng tao. Sa transport ng tao. Sa operation ng kanang gawain, di ba? Halimbawa ay gaya na lang sa ibang mga meron siyang radyo, telebisyon. Hindi naman pwedeng mag-i-air ka mga ka na libre. May bayad yun, milyon nga eh. Ngayon, gaya ng mga pagtuon natin sa oras na himala. Nag-i-airing yan. Magbagkar ng mission, pupunta na ibang bansa kung saan may panawagan na i-invite ang manap yan. Ngayon ang tanong doon ay paano natugunan yung mga tao, lalo ng mga mahirap? Kasi ang pinakapagkain kasi ng tao hindi lamang sa magitan ng pera para bilhin mo ng pagkain. Kakain nga yan sa physical niya. Paano may spiritual niya? Na itong mayaman na ito, napagtuunan niya ng sarili yung sa sarili, pang sarili lang niya. Hindi niya napansin yung nangangailangan na iba. Para tayo kumakain, di ba? Sagahan tayo sa pagkain. Sa isip ba natin yung pag-pray ba natin, Panginoon, alahanin po yung mga walang kinakain ngayon. Ganyan yung prayer ng man of God na habang kumakain doon pinag-pray niya na alalahanin mo rin po Panginoon yung mga walang makain ngayon. Di ba kung minsan gano'n? Minsan makita mo napakaraming pagkain yung dissolve tapo lang sa basura. Di ba? So yun, napakahalaga sa Panginoon yung kapwa.
O ngayon, bakit ba naparito ang Panginoon? Di ba sa mga tao upang mga ligtas? O ganyan din sa pangaral ng Panginoon. Kaya hindi pwede sabihin na yung pagbibigay ng pagkakaloob sa mga sa gawain, hindi pwede sabihin na pera-pera. Maliban siguro kung ginawang negosyo yun, gawain. Ngayon bilang pagtuon sa Oras ni Mal, meron tayong program ng Oras ni Mal sa radyo, telebisyon. So nangangailangan din ng financial dyan para matugunan yung pangailangan ng mga taong hindi paligtas, makakilala. At doon may mga taong mga magsisuicide na, balak na mag-suicide. Ay iba yung mga magulo ang buhay, may mga naghihiwalay, mga talamak ang buhay sa kasalanan. Sa magitan ng kanilang pakikinig, panood ng programang ito ay sila ay nababago na ligtas. Ano involved doon? Pera, kasi nga nag-air sa radio, sa TV, nanood sila. Kahit sa Facebook, sa YouTube, mapanood niya. Maraming mga testimony na mga taong nabago. Hindi lang kasi, ang buhay kasi natin hindi lamang, di ba sabi sa Mateo 4:4? Sabi ron? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin naman ng Diyos. Ibig sabihin, na tayo nabubuhay dahil may mga pagkain tayo pang physical. Paano naman yung ating espiritu? Kasi pagdating sa langit, hindi naman kasi itong katawan lupa ang siyang haharap na doon. Kaya kailangan mapalitan sa panibagong katawan. Ano yun? Heavenly body na. Paano kung dating sa lupa pa lang, hindi na siya nakapakinig, hindi niya na napagtuunan ng pansin yung para sa Panginoon. Gaya nitong mayaman na ito, maaaring nakapokus sa kayamanan, hindi na sila bibigay ng bahagi sa Panginoon, sa mga mahal ng Panginoon. Kasi mahal ng Panginoon yung mga tao, lalo yung mga mahirap. Diba sabi niya, naparito siya para sa lahat ng mga nawawala, sa mga nagdarahop, sa mga may sakit karamdaman, sa mga may mga problema, may suliranin, sa mga nagugutom, upang sila pakainin. Naalala niyo, nagpakain niya ang Panginoon ng 5,000, di ba? Yung bunga ng pag-ibig niya. Sabi nga ng Panginoon, saan tayo kuha ng pagkain? Sabi ng mga alagad, pauwiin natin sila, Panginoon. Huwag, baka mahilo sila sa daan. Ano meron dyan? Di ba? Nakita yung concern ng Panginoon. Ayaw niya pauwiin. Kasi nangangaral Panginoon, gagabi na eh. Siyempre sa kakapakinig, pag nangangaral ng Panginoon, hindi siya 30 minutes, hindi gano'n, ilang minuto lang. Hindi yung katulad ng mga ibang gawain ngayon na magsimba kayo ilang minuto lang tapos uwi na. Mas marami pa yung kwentuhan. Pero pag nangaral pa talaga, concentrate sila. Kaya makita mo hindi sila nag-uuwian. Kaya sabi ng mga alagad, pauwi na lang natin sila, walang pagkain dito. Wag, baka sila mahilo sa daan. Nakita niyo yung pag-ibig ng Lord. Ano ba meron dyan? Meron po dito yung bata. Di ba? Binigay ng bata yung kanyang isda. Ilang isda yon? 3 yata lang. 2, 3, di ba? O 2, 5. 5 tinapay at 2 isda. Tapos pinag-pray niya. At ngayon, habang pinag-pray niya, parang nakasabi isang basket na gano'n na, ano may tawag sa gano'n? Basket. Bayong, basket. Meron tawag doon na yung bakol. Alam yung Bilao. bakol? Bakol din sa inyo? Bilao. Parang bilao. Yung meron gano'n yung bakol siya. Ewan ko bakol din sa tawag sa inyo. Parang bilao na malukam. Ngayon, pinag-pray ng Panginoon Diyos, inisip ipag-pray niya, ilang isda lang, 2 at 5 isda lang. Tapos siyempre, pag pinagbabaan ng ganyan, magulat sila, bigla dumami pa. Sabi nga, habang binabawasan, dumadami. Ilang libo yun. Di ba? So, yung miracle ng Panginoon, bakit inonor ng Diyos na dumami yon? Alam niyo bakit? Kasi yung puso ng Lord, meron siyang compassion sa mga tao. Meron siyang awa at habag. Inonor ng Lord yun. So, ganyan ditong mayaman to, kasi ay meron ding habag sa kanyang kapwa, ay i-honor din ng Lord yung hinihingi niya. Tuloy natin yung kanan. So, nakita natin. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyan tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kayamanan sa langit daw. Naalala niyo sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil ang mga kayamanan dito sa lupa, may magnanakaw,
inaanay, nabubulok. Sa halip, sabi ng Lord, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. O, ano yung pinabanggit ng Lord dito ng kayamanan sa langit? O, di ba? Yung pag-ibig sa kapwa. O, Yan. ngayon, ano? Para hindi sa pagligtas ng kaluluwa. O, ngayon, kasi, ang mga taong maligtas, ay, saan pupunta yon? Siyempre, sa kapaharian ng Diyos, di ba? Kaya napakahalaga sa mga taong makakilala sa Panginoon, involve ang pera dyan. Sa magitan nun, makakapakinig sila. Kaya sabi na Lord, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Yung nga lang magkaroon ka ng bahagi na sa magitan ng buhay, may naligtas yung kaluluwa. Di, isang kayamanan mo na sa langit yun. Kaya sabi na Lord na magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. O, sundan natin na. Sabi rito, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Siguro sa isip-isip ng lalaki na, pamimigay ko sa mahirap. Ilang taong kaya itong lalaki na ito, no? Sabi niya, simulat sa pulpa, sinusunod ko yan. Sinusunod ko na yan. Maaari ito, negosyante, ano? Maaari sabihin niya sa Panginoon, ilang taong ko pinaghirapan sa abroad yan, pamimigay ko lang. Di ba? Oh. Nasaan ang faith niya doon? Nasaan ang puso niya? Ngayon sabi ko kayo na, kung saan naroon yung kayamanan ay nandun ang yung puso. Oh. Kung kayamanan niya ang Panginoon, susundin niya yun, di ba? Kaya mahirap na mahirap mag-request ka sa Panginoon. Panginoon, paano kung hiningan ka ng Lord? Oh, diyan matetesting yung tao kung mahal niya talaga ang Panginoon. O, di ba? Ano ba ang doon, di ba? Sino ba nagbigay sa kanya ng kayamanan? Oh, yung lakas niya, yung karunungan niya, o yung talento niya, di ba? O, sino ba nagbigay nun? Di ba ang Diyos? O ngayon, nung siya naman, ang Panginoon nagre-request, siyempre mayaman na siya, di ba? Hindi ko ba siya kontento sa kayamanan na yan, di ba? Sabi nga ng Lord, ipamigay mo sa mahirap yan. Sumunod ka sa akin at magkakaroon kayamanan sa langit. Ibig sabihin, yung kayamanan sa lupa ay temporal. Di ba? Yung inaalok ng Panginoon, binibigay niya ay eternal. O saan niya may enjoy yun? Kasi pag namatay siya, wala na rin yun, hindi na rin may enjoy yung kayamanan niya. Yung kaluluwa niya, baka hindi pa pumasok sa langit. Ay sabi ng Lord, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. O naalala niyo yung kwento na, sabi, isang mayaman din, diba? Sabi niya, mayroon isang mayamang hangal ang title doon. Sabi niya, marami na akong mga ari-arian. Sabi niya, ano kayong gagawin ko? Ganitong gagawin ko, sabi niya. Gigibain ko yung aking mga kamalig. At magtatayo pa ako ng mas malalaki. Ibig sabihin mga kamalig na siya, kasi mas siguro maliliit lang. Ano? Kasi mga daw eh. At pag nakapagpatayo na ako ng malaking kamalig, doon ko ilalagay ang kayamanan, yung mga ari-arian ko, yung mga inani. Sabi nga, at magpapakasaya ako sa akin sarili. I-enjoy ko na sarili ko, kumain, matulog, ganyan ko. Ano pa may gagawin niya, ano? Tapos sabi ng Lord sa kanya, ikaw na hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Bakit sinabing ganon? Gaya ng mayaman na yun. Masyado kasi siyang greedy. Greedy, di ba? Ang totoo naman yan, hindi lang masamang yumaman ng tao. Gusto nga na Lord na yumaman tayo sa magana eh. Mayroon isang bagay doon na kulang sila eh. Yung mayamang ito at yung kinuwento ko. Alam niyo kung anong kulang doon? Sharing. Di ba? Yung mapahalagahan niya yung Diyos. Di ba? Eh sa kanya, puro sa akin o ganyan. Anong gagawin ko? Hindi man lang nagawa magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Yung puro pang sarili, kaya sabi niya doon na ikaw na hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay, sino kaya ang magmamana ng iyong mga pinundar? Nakuha niyo? So yun, nakita natin yung istorya na yun, ano? Sabi nga doon, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Doon pa nga lang sabi ng Lord humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Hindi pa nga sa sumusunod Sabi niya dito, pakinggan niyo mabuti Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha. Hindi naman sinabi ng Lord na ganito, ipamigay sa mga dukha, tapos at pagkatapos bumalik ka, sumunod ka sa akin. Hindi naman ganun Nakuha niya ibig sabihin, hindi siya pag pinamigay ng kanyang mga ari-arian niya, hindi sinabi ng Lord na pagtapos siya sumunod ka sa akin. Nandun na kagad yung yung sinasabi niya na pakinggan niyo mabuti Humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilan at
magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. O, yun na. Pagkatapos, automatic yung automatic yung balik yung bang nagkaroon ng bunga, yung kanyang pagsunod. Sabi ng Lord, pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Nauna na yung blessing eh. Kasi sa pagsunod pa lamang, nandun na agad ang Guarantee. garantiya at na respond ng Panginoon na automatic ibibigay. Hindi yung katulad na bigay mo, sumunod ka sa akin, saka ka palang gaganti pala okay? Hindi conditional, basta automatic yun. Gaya na sinabi ko kanina, magbigay ka at kay bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig at maapaw. Abuse. Hindi sinabi na saka ka sumunod sa akin. Automatic, andun agad. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Nakita niyo? Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Napakahirap na mapabilang mga mayayaman sa pinaghaharian niya. Pakinggan niyo ito napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Dito tayo sa sinasabing napakahirap mapabilang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong doon, sino ba yung mga pinaghaharian ng Diyos? Tayo. Yung mga sumusunod sa kanya. Yung mga sumusunod sa kanya. Meron ba tayong verse sa Bible na sinasabi mga pinaghaharian ng Diyos? Meron, hindi ko lang tandaan. Okay, basahin natin sa kana. John 3:3. Ang tanong lang, yung pinaghaharian ng Diyos narinig na ninyo yun eh. Okay. Kasi sabi ng Lord, napakahirap pumasok. Sabi ron, Mas mabilis pa pumasok ang kamay sa butas ng karayo. napakahirap mapabilang mayaman. Ayun, sabi niya, napakahirap daw mapabilang ang mga mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon tanong, sino ba yung mga pinaghaharian ng Diyos? Ang sabi niya ay sumusunod. Tama naman yan, no? Ito sa John 3:3, Jesus Christ din ang may sabi. Sabi niya rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Nakuha niya na. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Ibig sabihin, Hindi niya yung mga pakiulit niya. sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Maliban. Ibig sabihin, Kailangan ma-burn again ulit. kailangan ma-born again. So, hindi ko naman sinasabi na kailangan sumama ka sa mga grupo ng born again. Hindi gano'n. Hindi ko. Pero pag sinabi ko sa born again kasi hindi naman siya religion, kundi yung personal mong relasyon sa Panginoon yun. Ngayon, matanong kayo, ako kaya pag tinanong ka, born again ka ba? Kailangan sigurado kang na-born again ka. Paano natin masasabing na-born again tayo? Nung tayo tumanggap sa kanya. Kasi ang na-born again kasi ito gawa ng Diyos, hindi ito gawa ng tao. Yung pinanganak ka sa physical, pinanganak ka, born ka na normal, ano ba tawag doon? Yung natural yon, di ba? Natural na pagkasilang. Itong natawag na born again, ito yung isinilang ka sa magitan ng gawa ng Diyos, sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nung ikaw ay patuloy na nakikinig, yung mapapansin mo sa sarili mo, nagkakaroon ka na ngayon ng interest, nagkakaroon ka ng uhaw sa salita ng Diyos. Hanggang sa makita mo sa sarili mo, nagkakaroon ka na ngayon ng conviction. Ano ba yung conviction? Kapag ikaw nagkamali, nagkasala, yung kumban, nakukonsensya ka. Ganon ang dating ng naborn again. Hindi ito ka na, baka sabihin niya, ganito reliyon ko, hindi ganon. Pwedeng nasa Katoliko, iglesia o sa amang grupo na pwede ka palang naborn again. Ngayon, ang Lord na ang gagawa ng paraan para yung pananampalataya mo pagsunod sa Panginoon ay lumago pa. Mapapansin niyo, sino bang author ng born again? Sige nga, sino may author no? Ano ba yung Tagalog sa author? May akda. Sino ba may author ng born again? Jesus Christ. Jesus Christ, di ba? Sabi niya, sumagot si Jesus. Jesus answered, sabi nga nun, sa ibang translation, unless, sabi nga, verily, verily, sabi nga, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi doon sa kanya, sa ibang topic yun, no? Na kaya ko nabanggit yon kasi sabi ng Lord,
mahirap mapabilang ang mga mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ngayon, pag pinaghaharian ka ng Diyos, hindi ka pinaghaharian ng kayamanan sa mundong ito. Di ba? Walang Kasi kwenta. pag pinaghaharian ka ng Diyos, meron kang kasiyahan na ano man mawala sa iyo, masaya ka kasi nga alam mo na ang pinakakayamanan mo ay ang Panginoon. Kasi mahirap kasi isang tao na ang puso mo nandoon sa bagay na material. Paano pag nawala yan? Di magiging malungkot ka na. Iba nga nagpapakamatay pa nga dyan pag nalugis sa paan. Di may mga ganong istorya na Marami. mga mayayaman sa hiya. Alam mo bakit ginagawa nila yun? Kasi meron silang pride na kung sakaling mapuna sila ng kalangkapan. Di ba mayaman? Bakit namumulubi na lang? Kaya ang ginagawa ng iba, nagpapakamatay na lang. Dahil sa hiya sa kapwa. Ay sasabi dito ng Panginoon sa mayaman. Iba may benta mo yung ari-ari mo ipamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. O, interest niya pansamantalang yung inaalok ng Panginoon eternal. May enjoy niya habang panahon. Ngayon, pag sinabi kasi yung magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, hindi yung mamatay muna siya bago magkaroon ng kayamanan sa langit. Habang buhay ka, may enjoy mo yun. Paano yun? Hindi ito sa bandang huli, yung mga comment ng mga alagad niya. Ha? Tuloy natin. Ayun nga, sabi niya rin nagtaka nga ang mga alagad sa panalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. May binanggit na kamelyo. Pagtataka naman yon. Gano'n lang kaliit yung butas ng karayom. Makakapasok ba yun? Makapasok ba yung kamelyo doon? Bigote nga lang Di ba? yung kamelyo. Meron kasi doon sa ayon doon kasi sa istorya nito sa panahon na yun, ayon sa mga scholar, meron daw parang kuweba doon na parang ang tawag din yung butas ng karayom. Yung Ewan ko yung nasa kanyo nun. Pag sinerge mo, ayon sa, ano ba yung karayom na, butas ng karayom. Meron palang, kasi nabanggit niya yung bang, ano ba sa English yung butas ng karayom? Needle hole. So, yung mabuti para yung kamelyo, makakapasok sa butas ng karayom kaysa sang mayaman na mahirap makapasok sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang kamelyo kasi ay masunurin. Yeah? Kahit sa madali. Sabi niya, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayon sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen, di ba? Kasi kahit natin sabihin natin siya mayaman, ay hindi mo siya pwedeng husgahan na hindi maliligtas. Hindi naman tinuldo ka ng Panginoon. Sabi niya, mahirap mapabilang ang mamayaman sa mga pinagharian ng Diyos. Hindi niya sinabing hindi maligtas. Mahirap lang. Kaya sabi ng mga alagad, sino ngayon maligtas, Panginoon? Di ba? At sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay na mahirap sa tao ay posible sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Ibig sabihin, kayang iligtas sila ng Panginoon. Yung gaya ng mayaman na ito. Kailangan lang doon ay prayer. Okay? At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat ng kami sumunod sa inyo. Ano ba iniwan nila Pedro? Kamelyo. Parang marami siyang ari-arian. Sabi ni Pedro, no? Oo nga, mahirap nga naman yan. Sabi ni Pedro, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Meron siyang lahat. Ano ba lahat ng meron si Pedro? Pamilya. Pamilya, di ba? Tatay niya, nanay niya, may mga kapatid din. Tapos, asawa. Si Pedro may asawa, di ba? Alam ko may asawa siya. Paano natin masabing may asawa si Pedro? Ayos sa kwento, Yan sa Bible ba may asawa si Pedro? Pag may biyanan, anong tawag doon? Nangangahulugang? may asawa. Di ba? Nung minsan lalagnat kasi yung biyanan ni Pedro ay dumating ng Panginoon. Pinagaling ng Panginoon yung biyanan niya. Ibig sabihin, may asawa siya. Kung yun, bali magulang ng kanyang asawa. Ano? Si Pedro. Yung pantawid na servant ni Jesus, iniwan po yung kanilang kan. Mga kan?
family. May, Oo nga, ito nga yun, di ba? Mula nung sila. Oo. Di ba sabi nga nito, ito sabi ni Pedro na, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Unang iniwan niya, yung kanyang pamilya. Ano yung pangalawang iniwan niya? Yung kanyang lambat, yung pangisda. Pangisda. Di ba sabi niya ng Panginoon, nung muna, bago yun nanguhuli sila ng isda, wala silang mahuli. Tapos lumapit ang Panginoon. Inutosan na ihulog yung lambat. Sabi ni Pedro, nagreklamo si Pedro, Panginoon, magdamag na nga kami, wala na kami mahuli. Wala kami mahuli. Tapos, kumbaga, parang magreklamo ka pa, utosan na pa ako nito, wala na nga kami mahuli, kakulat. Parang ano, para bang pang-insulto na, punta kayo doon, marami kayo mahuli. Pero kung hindi kung ibang tao yon, hindi yung paniwalaan eh. Sino may sabi sa'yo may mahuli? Magdamag nga kami, may mahuli kami dyan. Tapos uutusan mo kami, hulog namin lambat, may mahuli kami. Anong sabi ni Pedro? Yamang sinabi mo, talagang nakumbinsi rin siya, di ba? Sumunod din eh. Hindi yung, hindi kami niwala siya. Magdamag nga kami ng isda, wala nga kami nahuli, ba't susunod kami siya? Hindi nga lang. Meron siyang pusong kuhan. Bagamat may katigasan ng ulo si Pedro, sumusunod pa rin. Sabi niya, bagamat sinabi mo, gawin namin. Yan nangyari. Di ba? Nung nulog ng lambat na yun, natuwang-tuwa sila. Nagpakuha pa ng isang bangka para yung, kasi nag-umahapon na isang bangka yung mga huli nila eh. At magkatapos yun, nakita ng mga, talagang naliit si Pedro. Lumayo ka sa akin, Panginoon. Ako isang makasalanan. Nakita niya, kasi nakita niya yung miracle, di ba? At nung, sabi ng Panginoon, magmula ngayon, ay iba nang hulihin niyo. Maging mamalakaya na kayo ng mga tao. Sabi niya, ibig sabihin, kaya ako nabanggit yon, kasi sabi ni Pedro, iniwan namin lahat, Panginoon. Kasama may pamilya, pati trabaho niya. Pangisda. Okay. Sabi niya, iniwan namin ang lahat. Kaya sinabing namin, bakit sinabing namin? May kasama siya, di ba? Kasama pa rin niya ang kapatid niya doon. Sino may kapatid ni Pedro? Juan? Sino yung kapatid ni Pedro? Si Andres. Si Andres. Sinabi, ulitin ko at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, bahay, iniwan na yun eh, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa. Ayan ang lupa, di ba? May lupain sila sa lugar nila. Dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Ano yung makasandaang ibayo? Makasandaang ulit. Magandang 100%. No? Sabi ng Lord, may pangako siya, di ba? Bakit sinabi ng Panginoon doon, iniwan na nga yung bahay, iniwan na nga yung lambat, iniwan na nga yung mga mahal sa buhay. Sabi niya, pag sumunod daw sa kanya at sa mabuting balita, itatanggap raw ng 100% sa buhay na ito. Buhay na ito, sinabi ng Lord, buhay na ito. Ibig sabihin, kaya sinabi ng Lord na buhay na ito, hindi yung buhay sa susunod pa, hindi. Automatic, dito pa lang sa lupa yon. Paano yon? Hansaga na. Di ba? Di ba nung sabi minsan na yun nabanggit ng Panginoon, nung kayo ba'y sumunod sa akin ay kayo ba'y napagkulang? Hindi po, Panginoon. Kasi yung makakapuno ko sa puso ng tao, hindi kasi ganito eh. Pagka ang isang tao ay walang kasiyahan sa buhay, puro collection yan. Alam niyo, ibig sabihin ng collection, ano yung kina-collect? Di ba? Mag-impok, tayo ng bahay, Maibigan. magpundar, mga gamit, yan, marami. Para siyang vacuum na hindi siya satisfied, para may kulang pa sa bahay namin. Di ba? Ano pa kayo mabili? Lalo pag ngumapaw sa pera, hindi makontento kung bibili na mamahalin nga. Wala siyang kakontentuhan. Kaya sabi ng Lord, sino man sumunod sa Kanya ay magkakaroon ng kayamanan sa buhay na ito. Sabi gano'n, no? At sabi niya, ngunit may kalakip. Nasaan yan? Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak,
mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, ayun na. Ito na yung karugtungan, ha. Kasi siyempre, masayip mo, iniwan mo yung magulang mo, kapatid mo, yung mga ari-ari mo, yung mga lupain, ano yung tatanggapin nila? Binigay dito yung sagot. Sabi niya, ngunit may kalakips. Ayun, dito pala yun. Tatanggap makasadang ibayo sa buhay na ito. Ito na yung karugtungan, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit, may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa yung buhay na walang hanggan, ha? Yung pinakakon na yun. Eternal. Sinabi ng Lord, may pangako pa rin siya na maaring nawalan ka ng lupain, maaring naiwan mo ang pamilya mo, maaring naiwan mo yung trabaho, ngunit pero sabi niya, yung 100% na binabanggit sa buhay nito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa. Ngayon, anong kinalaman mo? Ibig sabihin, magkakaina sila, magkakapatid, magkakaroon ng... Paano yun? Ano sabi natin kanina? Mahirap mapabilang ang mga mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sabihin, ngayon sabi ko na, kaya kung nabanggit yung born again, maliban ang isang tao silang na umuli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Halimbawa, napabilang tayo na. Tayo, hindi tayo talaga magkakapatid sa natural. Kapag tayo tumanggap sa Panginoon, tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo siya, tinanggap ko. Ano tawag sa atin? Brother. Brother. May brother. O anong tawag sa atin ngayon? Magkakapatid. Kaya sabi na magkakaroon kayo ng 100% sa buhay na ito. Iniwan mo yung lupain mo. Napunta ka, anong lugar niya? Laguna. Sa inyo? Batangas. Batangas. Kung magkakapatid tayo, pagka madalaw ako doon, pwede kong tumira sa inyo, kaya sa amin. Meron kang lupain, pwede kong tumira doon. Maliban ko talagang open na close kayo. Dito ka na nga tumira kapatid. Nakuha niya? Ganyan. Kaya sa mas higit mas matimbang ang kapatid sa spiritual, kung tutuusin. Kung talagang seryoso sila sa araw ng Panginoon, ha? Kaya sabi ng Lord, yung ina, gaya nung wala kang magulang, tapos naging kapatid mo sa Panginoon niya, ang tawag mo doon, nanay mo na. May mga kapatid ka na ewan mo, kasi nasa mission ka, kasama sila, mga kapatid mo. May anak kang naiwan kasi nga, nag-mission ka nga, meron kasama mong meron hindi anak mo na rin matuturing yun. Na malinis ang intensyon, di ba? So yun sinasabi ng Lord, naalala niyo sa nangangaral ng Panginoon, dumarating yung yung kanyang nanay at kapatid, sabi niya, Guro, narito po ang iyong ina. Sabi nga nun, pati ang iyong mga kapatid. Ang sabi ng Lord, sino ang aking ina, mga kapatid? Ano sagot ng Lord? Hindi ba itong maganap sa kalooban ng Panginoon silang aking mga ina, mga kapatid? Nakuha niyo? Iba yung family of God. Iba yung family sa lupa. Hindi mas the best yung buong pamilya mo ligtas, nakakilala sa Panginoon. Di ba? Kaya nga dinadala natin sila sa kaligtasan. Yung hinanda ng Panginoon ay higit na makakapuno sa yung kauhawan ng tao, yung parang vacuum, more and more and more, pero hindi siya satisfied. Parang gaya itong mayaman, di ba? Mayaman siya. Doon malalaman isang tao na kung ano yung kayamanan niya talaga. Pagdating na sa kayamanan sa pananalapi. Kaya nga tayo inuutosan na magkaroon ng bahagi sa pagligtas ng kaluluwa. Paano yung mga taong hindi ligtas? Parang yung pag-operate ng telebisyon. Saan nagagaling yan? Paano kung ang ibibigay mo pala makapupuno ba ang halaga ng milyon? Ang bibigay mo halimbawa ay kulang na lang siya ng 10 piso para maging milyon, ikaw pala hinihintay. Nakuha niya ibig sabihin? Ganyan. Kaya kung sinasabi kaya ko sinasabi kayo sa program ng Oras ni Mula, seryosohan dito talaga, living like Jesus ang mandate nito. Tingnan nyo lahat ng mga fellowship, religion, kumpara nyo sa may mandato ang ginagawa ng Lord. Pati mga pastor ngayon, papasakop na sa anal lingkod ng Diyos. Pati mga ibang bansa na nawagan sa Kanya para pumunta sa kalang bansa. Walang go signal pa ang Panginoon para pumunta siya doon. Subaybayan niyo, makita niyo talaga ang ginagawa ng Lord ngayon this end time. Tapos yung mga tao talagang nabago ang buhay,
yung mga testimony ng Lord. So wag natin ikon yung reliyon, ganito ko hindi gano, isa lang ang Panginoon. Jesus Christ lang. So yun ang kuno. Okay? Sabi niya rito, ngunit may kalakip na pag-uusig. Yan, yung sa pagsunod na sa Panginoon, may kalakip na pag-uusig. Bagamat nandun ay pangako ng Panginoon na magkakaroon ka ng 100 ibayo sa buhay na ito, kasi may enjoy mo yung buhay mo kasi nasa Panginoon ka eh. Safe ka kasi nga nandun ang protection mo, nasa Lord, siya ang shield. So sabi na ron, ngunit may kalakip na pag-uusig. Paano yung pag-uusig? Test. Di ba uusigin ka, testing ka. Gaya ng mga unang panahon, ang ginagawa ng mga antichrist noon. Gaya ni Pablo, kilala si Pablo? Si Saul? Si Saul, yung nakasakay sa kabayo na biglang nagliwanag. Nung nahulog sa kabayo, naglalakad kaya. Sabi nga, sino ka ba Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Hindi naman niya diretsahang inuusig si Jesus Christ. Tao. Yung mga Kristiyano, yung mga believer, yung mga pinagarian ng Diyos, yung mga inuusig niya yan. Nabulag siya doon. Nakita niyo na ang bandang huli, siya rin na nakakilala sa. Tapos sabi ng Lord, hinirang kita para sa mga hintil. Ano ba yung mga hintil? Tayo. Kasi pag sinabing hintil, meron kasi nga yung chosen nation, ito yung bansang Israel. Pagkalabas na doon, tinatawag ng mga hintil. At ang katangian ng chosen nation, ang Diyos nila ay yung creator. Yung manlilikha, si Yahweh o si Lord. Itong mga nakapaligid dito sa bansang ito, may mga Diyos-Diyosan sila. Kaya tinawag ng mga hintil. Pagano, hintil tawag doon. Ngayon, napabilang lamang tayo doon sa mga chosen nation, ngayon mga Israel, dahil kay Jesus Christ. So nakita natin, sabi ron, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pag-uusig, ay nabanggit natin, kapag nagpakatotoo ka sa Panginoon, ay nandiyan yung uusigin ka, kakantsawan ka, yung gagawin ka ng masakit na salita. Gaya ko noon, nakakilala ko sa Panginoon. Dito ako sa Saudi nakakilala, sa Jeddah. Pag-uwi ko sa amin, kasi mga auntie ko noon, mga panatikas sa kanya sa religion. Iglesia ba? Katoliko. Yung mga ko sila. Sabi